Ayun! Nako, malupit. BP Sara is my best friend. Sinabi niya yan October 31. Wow! Okay. May mga Iminatics. Call out natin yung mga vloggers na maka-IMI. Mga Iminatics. Eto ha. Yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Okay. Siguro by now alam na natin kung sino yung mga vloggers na sinusuportahan si Aimee. Dati na namin kino-call out yan. Hindi lang namin pinapangalanan. 'Di ba? Kasi alam namin kung sino-sino sila. Pero this time, alam nyo na rin kung sino-sino yung mga yan. Bakit? Hindi nila kayang kanain to si Aimee. 'Di ba? Ilan sa mga maka-Duterte na hindi nila makana ito si Aimee. Ngayon, kung kaibigan nyo si Aimee, walang problema. Huwag nyo sila kanain personally. I really don't believe na bibirahin mo ang isang tao personally. Pero dapat, kay kaibigan mo yan, sabihin mo, fake to si Aimee. Hindi dapat sinusuportahan ng maka-Duterte yan. Ngayon, unless hindi mo siya kaibigan lang, bayad ka. 'Di ba? Kasi ba't hindi mo masabi? Dapat ito sinasabi na natin sa taong bayan. Ito. Kinukuha na naman ang Duterte votes. BP Sara is my best friend. Ngayon, totoo man to or hindi, yang pasabog mong yan, para sa amin kasinungalingan yan. Para sa akin ha, whether totoo na best friend mo si BP Sara or hindi, still Marcos ka. At ako, sasabihin ko, hindi ka dapat binoboto sa Senado. Ngayon, hindi naman ako diktador eh. Diba? Nasa sa inyo yun. Kung iboboto nyo si Aimee. Iboboto nyo nga ba si Aimee sa Senado? Pero as far as I'm concerned, yaan po ang dahilan na naging presidente si Marcos. Di dapat tatakbong presidente to si Sara eh. Kinonvince mag-vice president. Tulungan yung kapatid. Ngayon, tinulungan ni BP Sara yung kapatid. Anong ginagawa ng kapatid mo kay BP Sara? Anong ginagawa higit sa lahat ng kapatid mo sa mga Pilipino? Ano nangyari sa baha natin? Tapos here you are. Didikit ka at kukuhanin mo ang Duterte votes. I'm sorry. Ewan ko sa inyo. Ako naman, hindi ko kayo pinipilit. Pero sana tayo mga DDS, tayo mga legit Duterte supporters, kahit kaibigan nyo si Aimee or hindi, hindi na po ito pagkakaibigan. It's about time i-call out na natin. Not to support Aimee Marcos. Marcos pa rin yan eh. Ang laki na ng problemang ginawa niya nung kinonvince na si BP Sara na mag-vice president. Pambihira naman oh. Tayo mga mamamahayag, broadcaster, journalist, vloggers na maka-Duterte. Tayuan nyo naman yan. Tayuan nyo. Ha? Kayo. Okay? So, sa mga manunood natin, it's your choice. Pero sana, wag na tayong sisigaw-sigaw na after the election, kung binoto nyo si Aimee, tapos sasabihin nyo, ayaw nyo sa Marcos. Diba? So, nasa sa inyo po yan. Okay? Pero, wag na tayo magpapaniwala sa mga pinagsasabi nitong si Aimee. Best friend. Doon ka nga tumakbo sa partido ng kapatid mo. Wag nga tayo maglokohan. Diba? Ibubudulin nyo, kukunin mo yung Marcos votes, kukuhanin mo yung Duterte votes. So, sino nakinabang? Ikaw lang. Sino nagsasaper? Kami, mga Pilipino, under the regimen, the administration, the governance of your brother, Junior Marcos. Tigilan nyo nga. Eto yan, pag-usapan natin itong kay
ah, Kati Binag, no? Siyempre kasi tinanong namin eh. Okay? Tinanong namin sino-sino yung mga gumagamit ng mga politiko. At pinangalanan niya, no? Pinangalanan niya at tinanong din namin na meron ba talagang video? Ito importante sa lahat. Meron ba talagang video? At ano yung sinasabi ni BP Sara na about kay Martin? Ang sagot sa amin ni Kati Binag, hindi video. Mga videos. Maraming videos na katunayan. Hindi personal ha. Hindi po tayo nag-aatake ng personal. Videos na mayroong kinalaman at dawit ang taong bayan, ang mga Pilipino. So may mga videos. Ngayon, nung tinanong namin ang detalye, basta sa tamang panahon, antayin natin si BP Sara. Yun ang sagot niya, antayin namin si BP Sara. At tinanong din namin si Chis Escudero kung gumagamit ba. Tinanong din namin si Tamba kung gumagamit ba. No? Sinagot naman kami ng diretsuhan. Pero, nirerespeto ko po si nirerespeto ko po si Kati Binag, no? So siya na lang po ang mag-a-announce. Basta ang sinabi niya sa amin, may mga tao daw na nakikiusap sa kanya, mga politiko, na sana ay hindi sila mabanggit, na hindi sila madawit dito. Ang sagot niya ay, huwag kayong makialam sa gulo. Kasi naiinis siya nang nakikita niya na binabaliktad ang Duterte. Na sinisiraan ng Duterte na alam naman daw sa kanilang society na maganda ang nagawa ng Duterte. Kaya nga lang, sa gabal, sa plano nila, ang mga Duterte. Sa gabal sa kanilang mga careers, kanilang mga pangarap. Kaya sabi, tinatawagan siya, huwag na lang banggitin yung kanilang mga pangalan. Huwag na lang kayo makisali. Yun lang. Sabi nga ni Kati B, huwag nyo nang siraan ng Duterte. Alam naman natin ang totoo eh. No. Huwag na kayong makisawsaw. Hindi niya babanggitin ang pangalan ninyo. Pero kung talagang guguluhin nyo mga Duterte, nasa sa inyo na yan. Bahala kayo. Ha? Kasi si Kati, nung tinanong namin, ay handang mamatay. Kasi po, naging Christian po siya eh. So, parang inalay niya na, okay, ito yung magagawa ko para sa bayan. Kung ako man ay kukuhanin na ng Panginoon, wala tayong magagawa. Diba? Yun ang tadhana eh. So, handa po mamatay si Kati. Huwag nyo na lang siraan ng mga Duterte. No? So, alam namin kung sino-sino yung gumagamit dyan. Diba? Pero with due respect kay Kati Binag, sa tamang panahon, iisa-isahin niyang ilalabas yan. Kung kinakailangan, kung sobra talaga ang paninira sa mga Duterte, ilalabas niya kung sino yung mga gumagamit na yan. Simple lang naman eh. Yung mga tatakbo ngayon 2025, tingnan nyong mabuti. Hingin nyo sa kanila drug test. Ano sinabi? Hingin nyo sa kanila drug test. Magkakaalaman na dun pa lang sila mismo aamin na gumagamit sila. Kasi pagka hindi po nila tinanggap ang hamon ng kanilang mga botante na drug test, gumagamit yan. Gumagamit yan. Or may pinoprotektahang gumagamit. Si Kati Binag po ay handang magpa-drug test anytime. Oo. Sabi nga niya, sana ngayon na. Dahil pag pinalagpas pa 3 months, nawala na yung droga sa katawan. Pero naniniwala siya, yung mga tao naman, na mga politikong ito, na mga lulong sa droga, hindi
mag-take ng droga. Isipin mo, nakaposisyon na, nagdodroga pa. Kasi hindi nila kayang walang droga sa loob ng 3 buwan. Ganyan po sila kalulongs sa Coca-Cola, sa pulburon. Imagine niyo kung sila ang nagpapatakbo ng bayan nyo. Delikado po. So sana maging mautak tayo sa pagboto. Eto na po ang ating pagkakataon. Magsama-sama po tayo. Okay? Magsama-sama tayo na palabasin natin sino ang mga adik sa ating mga politiko. Pwede nyong i-call out sila, drug test. Aamin po yung mga yan sa pamagitan ng pagtanggi sa drug test. Ha? So, yun lang po. Huwag po kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber. Subscribe kayo dito sa akin, ha? Sa aking channel at i-like po natin itong video na ito. Uli po, Coach Oli, ang bida ay balita. Maraming salamat po. God bless everyone.